Nasa mahigit 400 overseas Filipino workers naman ang napauwi na ng pamahalaan mula sa Lebanon, habang halos 40 Pilipino pa ang inaasahang pabalik na rin sa bansa. Si Vel Custodio sa detalye. Nitong Sabado lang, 9 na overseas Filipino workers mula Lebanon ang nakauwi sa Pilipinas lula ng Saudi Arabian Airlines SV862. At kahapon lang, 8 pang Pilipinong voluntary repatriated ang dumating sa bansa. Sila ang ating mga kababayan na naipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Base sa huling tala ng Department of Migrant Workers, 450 na ang mga OFW mula Lebanon ang nakauwi sa Pilipinas. Simula yan noong ipinag-utos si President Ferdinand Marcos Jr. ang voluntary repatriation sa Lebanon, 1 taon na ang nakararaan. Sa ngayon, meron tayong 266 in our booked commercial flights. Okay? And then, merong additional around sa bilang natin, higit kumulang mga 300 na lang. 300 ang kailangan pa i-process sa Lebanese immigration. So 300 plus 266, that leaves us with around 566 na sigurado tayo na interesado umuwi from Lebanon. Of course, this is a fluid count, so posibleng dumami pa ito. Dependent upon how the DFA sees the political and security situation on the ground. So right now, it's alert level. Meaning, voluntary repatriation and total ban on deploy. Wala pong OFW tayo pinaprocess for Lebanon. Ayon sa pag-uusap ng DMW kay Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, nasa 10 OFW lang ang nasa area na lubhang apektado ng gyera sa southern Lebanon. May 186 tayo sa mga shelters, 186 na OFWs, and some overseas Filipinos, yung mga kasal sa Lebanese, also about 15 of them in the shelter. But most of the 186 are OFW, so tatlo yung shelter natin. At nasa maayos naman silang condition ngayon. So 186 in our shelter. So southern Lebanon ay first yung political security situation na nakadepende tayo sa DFA, but nananalig at nagdadasal pa rin tayo na huhupa ang sitwasyon. Alam natin na mayroon pa rin mga panganib. Halos 40 pang mga Pilipino ang uuwi sa bansa simula mamayang gabi. Sasalubong sa mga repatriated OFW ang 75,000 pesos financial allowance mula sa DMW Action Fund, 70,000 pesos ang livelihood assistance mula sa DSWD at skills training voucher mula sa TESDA. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.